Ano daw, sir daw? Ano pong napapala o nakukuha nyo sa pag-YouTube? Ano daw? Ano nga daw ba ang ating mapapala or makukuha bilang isang YouTuber? Hi, my name is Dao and this is my channel, Dao's Perspective. Sa video ito, pag-uusapan natin ang 8 dahilan kung bakit tayo pwedeng magkaroon ng isang YouTube channel. Para po sa mga nagtatanong, bakit gustong-gusto mong magkaroon ng isang YouTube channel? Bakit gustong-gusto mong pasukin ang mundo ng pagiging isang YouTuber? Ano ba yung mga benefits? Yung mga napapala mo? Ano nga ba yung makukuha mo sa pagkakaroon ng isang YouTube channel? So sa video ito, pag-uusapan at pagkukwentuhan po natin isa-isa. Meron akong 8 reasons in my point of view bakit gusto kong magkaroon ng isang channel or bakit gusto kong maging isang YouTuber. So, unahin po natin, number 1 reason, legacy. Aminin po natin lahat po tayo ay tumatanda. Then karamihan sa atin ay gustong-gusto natin magkaroon ng documentation or remembrance, lalong-lalo na sa mga special occasions like wedding, birthday, anniversaries, mansary. So, meron tayong mga videos, mga pictures, and usually nilalagay or sinisave lang natin sa napakaliit na memory card. Kahit ayaw natin mangyari, may mga instances na nawawala, nananakaw, o wag naman sana nasusunugan, so nawawala po ang ating memory card na kung saan nandun yung mga mahahalagang memories natin. So kung ako sa inyo, gumawa po tayo ng ating YouTube channel na kung saan pwede nating i-upload ang ating mga videos. Kasi kahit mawala yung memory card, at least nandun na siya at naka-post or naka-upload. Importante lamang po meron po tayong channel, and of course dapat may internet lamang po para ma-access po natin ang ating mga videos. Anyway, ang YouTube po ay free, so wala po tayong babayaran sa pagkakaroon ng channel. So yun pinakaunang reason ko kung bakit gusto kong magkaroon ng isang YouTube channel. For documentation or to look back in the future, yung mga memories na nakasave for remembrance, and pwede nating i-share sa ating mga family. Mas madali na lang yon kasi videos na siya, or kung gusto mo naman i-edit and then i-share lang siya sa mga loved ones natin, kahit saan man sa mundo pwede natin siyang i-share. Okay, so basta't may internet lang po tayo. Second reason, create a YouTube channel and express your creativity. Have fun! May iba't ibang klaseng mga creators na kung saan nakafocus sila sa kanilang mga strength like painting, singing, dancing. Pwedeng-pwede po, gamitin po natin ang ating platform na ito para i-share sa buong mundo kung ano ang iyong kalakasan or ang iyong strength. Kung mahilig ka sa painting at sa tingin mo doon mo na i-express ang iyong sarili, gumamit ka ng YouTube. Mag-paint ka, mag-drawing ka, and then i-upload mo para ma-discover. Kung mahilig ka naman sa pagkanta, may boses ka, o hindi kaya mahilig ka sa pagsusulat, mahilig kang gumawa ng mga steps, sa Zumba, sa hip-hop, or kahit anong step na gusto mong ipauso, pwedeng-pwede po natin gamitin ang YouTube para may express lamang po ang iyong sarili. Third reason, personal growth. Lahat tayo ay nagsisimula sa zero. Hindi lahat alam na natin, hindi lahat magaling na, hindi lahat ay improve na. So, nagsisimula po tayo sa mababa. In my case, bago ako mag-start bilang isang YouTuber, nag-research muna ako kung paano ang mag-edit, kung ano yung pwedeng gamitin na apps, kung paano ang tamang pag-video, ano ba yung mga effect na nakaka-affect sa isang magandang video bago i-upload. Along the way, nagkakaroon ako ng mga ideas, nagkakaroon ako ng mga knowledge, and then unti-unti natututo ako sa process. Nagkakaroon din po ako ng character. For example, bago ako magkaroon ng mga videos, inisip ko muna ano ba yung gusto kong maging. Pipiliin ko ba ang magturo? Mas gugustuhin ko ba sa travel lang, mag-share ng mga magagandang tanawin? Gusto ko bang sa singing? So since hindi naman ako mahilig kumanta at hindi naman ako magaling kumanta, syempre hindi pipiliin ko. So parang ini-start ko lang muna. So dinidiscover ko along the way kung ano ang tama or nababagay sa akin. So personal growth, kasama na po dyan yung nade-develop ang ating skills. Sa communication skills, maaaring sa umpisa nabubulol-bulol ka muna. Maaaring sa umpisa hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo sa camera.
Maaaring sa umpisa nabablanko ka, normal lang yan. Lahat ay pagdadaanan po natin, pero paunti-unti matitrain po tayo at madedevelop po ang ating mga skills na yan. Sa pagiging techie, minsan hindi mo alam gamitin ng yung camera, hindi mo alam gamitin ng mga editors, hindi mo alam kung anong klaseng camera or mga application na dapat gamitin sa pag-edit ng videos, and along the way, matututo po tayo. Okay, so personal growth and development. Sa knowledge, kasama na rin po yan dahil syempre habang tumatagal, nagre-research ka. Nire-research mo ano ba yung, para sa mga successful na YouTubers, ano ba yung mga karaniwang ginagamit nila? Ano ba yung mga policies? Ano ba yung mga rules na dapat sundin para sa ganon ay maging successful ang isang YouTuber? So tandaan, number 3, personal growth. Let's proceed to fourth reason. Pang-apat na reason ko po kung bakit pwede tayo at dapat po tayo magkaroon ng isang YouTube channel is that to get discovered. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan na kapag nag-upload ka ng video, mati-discover ka. For instance, isa kang business-minded person at gusto mong gamitin ang platform na YouTube or ang platform na to para ma-discover yung business, pwede po dahil ulitin ko, ang YouTube po or ang platform na to ay libre. Okay, so pwede kang mag-upload ng videos about sa business mo. Pwede kang mag-upload ng mga products, mga services. Pwede rin mga inspirational talk, mga tutorials, steps, mga lyrics, mga beautiful places, at hindi may iwasan madi-discover po. Okay, so fourth reason is to get discovered. And tandaan po natin na ang YouTube po ang the second largest search engine in the world. Okay, so syempre ang first is Google, right? So ang second po ay YouTube. Yun po ang isa sa pinaka-importante kung bakit dapat kailangan magkaroon ka ng YouTube channel. Fifth reason is personal branding. Figure out what you wanna known for. So bago ka mag-start ng iyong YouTube channel, alamin mo muna or pag-isipan mo kung ano ang iyong personal strength. So for example, ang strength mo ay singing at alam mong may boses ka, pwede mong gamitin ang iyong talent or ang iyong strength na yan para gumawa ng mga videos at get discovered. For example naman, ang talent mo ay sa painting at alam mo ang magiging imahe mo sa mga future audiences or viewers mo ay isa kang magaling na painter, then gumawa ka ng mga videos na kung saan related sa talent mo. Ang gusto mo naman ay maging isang beauty tip expert, at yun ang magiging imahe mo sa mga viewers mo. Consistent repetition of the message lamang po ito. Kung sa tingin mo, ikaw ay mahilig sa dancing, dapat ang ituro mo or ipakita mo sa mga videos mo ay about sa dancing. So nakadepende yan sa'yo kung ano ang magiging personal brand mo. Okay, so ang magiging brand ko sa mga viewers ko ay si Sir daw ay mahilig sa pagtuturo. So dapat ang iisipin ng mga audiences mo ay, wow, eto siya, kilala ko siya, yan yung magaling sa ganito, yan yung mahilig sa ganito. Okay, kilala siya sa ganito. Okay, so yun yung magiging personal brand mo. So pwede natin gamitin ang YouTube para sa ganon ay ma-discover ka ng ibang tao na yan ang iyong personal brand. Sixth reason, make money. Isa ito sa pinakamasayang reason kung bakit sa ngayon marami na ang gustong maging isang YouTuber. Dahil sa YouTube, may kita. Unahin po natin ang mga business-minded. Kapag ikaw ay may sariling business at gusto mong gamitin ang YouTube bilang isang platform na kung saan pwedeng makilala ang iyong business, of course, kapag sumikat at na-discover po ang ating business, ibig sabihin, more potential buyers or customers. Of course, kapag mas maraming customers, mas maraming profit. Pangalawa, kapag gusto mo naman maging isang full-time YouTuber, pwede ka rin kumita dito sa YouTube through AdSense naman po siya. Basta ang importante po ay na-meet mo po ang requirements ni YouTube. Okay, so yun po ang pang-anim na reasons kung bakit marami po ang pwede at bakit gusto nilang maging isang YouTuber. The seventh reason, make an impact. Hindi natin namamalayan sa habang gumagamit tayo ng YouTube, nakakapagbigay tayo ng encouragement sa ating mga kapwa viewers or sa ating mga kapwa tao. For example, sa scenario natin ngayon, habang nagsasalita ako, meron kang isang word na nagustuhan. Sa pagkahaba-haba ng mga kwento ko or pinag-usapan natin, meron kang isang word na natandaan lang. At yung word na yon is may impact sa yung sarili. For example, na encourage kita.
maganda pala yung reason para magkaroon or bakit nga ba dapat tayo magkaroon ng isang YouTube channel. So, for example, is na-encourage kita na gumawa ng sarili mong YouTube channel. So, ang nangyari ngayon, nakapagbigay ako ng impact sa'yo. Okay. Ngayon, nag-try ka and then nakita mo sa sarili mo na develop ka, na-train ka lalo, naging na-boost ang iyong confidence, and then ang gagawin mo ngayon is nakapag-share ka naman ng iba, nakapagbigay ka ng hope, ng awareness, and then napasa-pasa yan sa iba. So parang ganun lang, hindi natin mamamalayan na pwede rin pala tayo magkaroon or magbigay ng impact sa buhay ng isang tao. Number 8, last but not the least, reason kung bakit tayo pwede magkaroon ng YouTube channel ay to create community. Ikaw ay nagkaroon na ng isang YouTube channel, okay? Ako o ikaw, nag-collab tayo dahil gusto nating gumawa ng isang film, short film, nag-collab tayo sa isang community na yon. Or para naman sa mga viewers ko na gustong mag-comment, okay, may mga comments sila, nagsabi na, Sir Daw, masyado kang mabilis magsalita. Sir Daw, ang ganda ng mga tips mo. Sir Daw, ang ganda ng mga reasons mo, nakaka-inspired. Okay, so dahil sa mga comments na yan, or nakakabuo tayo ng isang community. Or habang nagla-live stream naman ako, nakapag-share ako, nakakapag-create kayo ng mga tanong, sinasagot ko through live, then isang community na yon. And then, live chat, of course. May mga content na kapag ang focus niya is game, kung sino yung mga tatanggap doon sa video na yon, of course, magkakaroon sila ng isang grupo and then magke-create yon ng isang community. Ganun din kapag beauty tips, grupo na mga kababaihan, magko-comment sila, magme-message hanggang sa ifa-follow nila sa Twitter, sa Facebook. Of course, dahil sa YouTube, isang community ang mabubuo dahil sa YouTube na ginawa mo or dahil sa content na ginawa mo. Speaking of community guys, I encourage you to please comment down ano nga ba yung reason mo kung bakit gusto mong maging isang YouTube creator, or para po sa mga meron na pong channel, ano nga ba yung reason mo bakit ginawa mo yung channel na yan. Okay, so I expect please comment down. Para po sa mga na-encourage at gusto na pong mag-start na magkaroon ng isang YouTube channel, stay tuned dahil sa susunod kong upload, ituturo ko sa inyo kung ano ang step-by-step process sa pag-create ng YouTube channel. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button yung naka-red dyan. Pakiclick lamang po yan. I-like, i-share, and huwag kalimutang i-click ang bell notification para ma-notify ka sa susunod kong mga video. Again, this is Dao. Thank you so much for watching.